Top 10 ko sa Aqua Boracay Swimsuit Show. Ilalatag ko na. Hello, Cruellas, mabuhay! This is Gisal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gisal Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Bago ako maglabas ng aking top 10 sa Aqua Boracay Swimsuit Show ay syempre maraming munang salamat kay Arpen, kay Ninong Perfecto Edson Jr. and of course kay Sir Michael Santuason. I love you all and God bless you po ng bonggang-bongga. So, ilalabas ko na. Ito talaga ang pang top 10 ko. Number 10 sa aking listahan. Sultan Kudarat, Chelsea Manalo. Nalungkot ang lahat na hindi pumasok si Chelsea Manalo doon sa top 8 Aqua Boracay Angel. But for me ay pang top 10 lang talaga siya sa competition. Based sa lugar kung saan ako at nakita ko yung eksena ni Chelsea, top 10 lang siya. Kasi nakita lang ninyo kasi yung performance niya nung rumampan na siya. Pero yung performance niya, yung habang tsugan sila ng mga girls doon, ay wala siyang energy. Diba? Wala siyang masyadong energy doon sa pasayaw-sayaw nila. Diba? Nagsasayawan sila bago sila umeksena. Wala siya masyadong energy doon lang siya sa hindi talaga siya nag-emote ang bonggang-bongga. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 10. Doon lang siya umeksena nung tornan niya. Pero hindi siya umeksena habang torn ng ibang girls. Di ba? Kaya ayun, my number 9 sa aking listahan, Eloisa Haot ng Laguna. Same as Chelsea Fernandez, ganyan din ang eksena niya. Hindi siya masyadong nagsasayaw-sayaw doon sa likod. Kumbaga, syempre titingnan ko rin yun, yung part na yun. Kasi part yun ng production eh. Dapat gumalaw naman siya. Pa-sweet lang siya. Ganon-ganon lang siya doon. Samantalang yung iba party-party ngayon, di ba? It's a show. So, ganon-ganon lang siya doon. Pero, nung tornya niya, kinabog niya ng bonggang-bongga. But still, number 9 lang siya sa aking listahan. No, don't get me wrong, di ba? Show kasi yun, guys. So, talagang nagmamatter sa akin kung anong ginagawa nila sa likod. Gumaganon-ganon. Ganon. may ano sa akin yun, may berry. Number 8 sa aking listahan. Baguio City. Si Baguio City, Gwendolyn Soriano, deserve pasama sa Aqua Angel ng bonggang-bongga. Tapos party-party din sila doon nila Cebu. Hindi niya kabat si Cebu. Party-party din niya sa mga kasama niya doon sa sa ka-group niya ng bonggang-bongga. That's why tapos ginalingan din niya doon sa kanyang performance na solo niya. Kaya number 8 talaga sa listahan ko, si Gwendolyn Soriano ng Baguio City. Next, number 7 sa aking listahan, Pasay, Amanda Russo. To be honest guys, tapatin ko tayo, siya yung pinaka-least bongga sa pasarela doon sa top 10 ko. Siya yung pinaka rookie sa top 10 ko. When it comes sa pasarela, talagang kayang ligwakin. Pero dandun yung very stunning tagaling lola mo. Nag-i-enjoy siya doon sa likod, sige. As in, dead buckles lang. Wala siyang pakialam kung anong eksena. Basta nag-i-enjoy lang siya. Napipil mo kasi. Tapos syempre, dahil siyang pinakmatangga doon sa batch nila, talagang stand out siya ng bonggang-bongga. Talagang mapapatitig ka talaga sa kanya. Lalong-lalo na sa pwesto namin na nasa mataas na part kami. Talagang party-party talaga siya. So, ni number 7 ko talaga siya sa aking listahan. Kahit na hindi ganun ka bongga ang kanyang pasarela nung nag-forward, sobrang deserve niya talaga mapasama sa top 8 as a angel ang ng Aqua Boracay. So, number 7, Pasay, Amanda Russo.
My number 6 sa aking listahan, Siniloan, Laguna. O, diba? Iliana Marie Anduana. Super thankful ako, Iliana. I don't know kung ipopost ni Yana. Nagpicture kasi siya sa phone niya. Wala. Oo, yun. Tapos, nung tinanggap niya yung gift ko sa kanya, ng bonggang-bongga. Siniloan, party-party din yung peg niya. Tapos, alam mo kung bakit na number 6 ko lang siya. Kasi, umpisa pa lang. Feel. Luminis grand yan ng bonggang-bongga. O, yun lang, yung hindi ko masyadong bet. Pero nung umeksena na siya, forward, okay na yun. Wala akong problema doon. Maganda, pulido. Medyo gumewang gegeywang lang siya ha. Kasi nga, medyo yung heel niya pumapasok doon sa butas ng platform. Kasi nga, hindi nga makinis yung platform ng bonggang-bongga. So, nakikita namin dito na may guhit-guhit kasi siya na medyo hindi stable yung pasarela niya. Pero okay naman siya nung sa front na mga camera na nasa harap. Okay naman siya. Pero dito sa side namin, pero mukhang gumigewang-gewang tapos napakalakas ng hangin. Kagaya ngayon, tumutunog pa yung hangin ng bonggang-bongga. Kaya nilagay ko siya sa aking number 6, Siniloan, Laguna. At ito na talaga ang aking number 5. May number 5 sa aking listahan, Ifugao. Diba? Akalain nyo. Alam mo, super steady, strong ang kanyang pasarela. Hindi ko na-expect. Wala akong expectation kasi kay Ifugao. At talagang ipinakita lang niya talaga ng bonggang-bongga kagabi kung paano siya at kung paano yung laban niya sa Miss Universe Philippines. Lumalaban ng patas, nakipagkabugan sa mga frontrunner at talaga lang mang iniwagayway niya ang kanilang probinsyang Ifugao. Ang galing-galing, ang ganda-ganda. Ang kanyang pasarela ay very stable. Nakakaloka yung camera o gumagawa ng gano'n. Pero number 5 sa aking listahan, Ifugao, deserve ang top 8. Walang mag-question sa'yo, maliban na lang sa mga bitter. Dahil pero nandito kami, alam namin kung sino ang kumabog at alam namin kung paano kabongga si Ifugao last night. Di ba? Number 4 sa aking listahan, Cebu City. Oh my God. Ito, paulit-ulit yung sinasabi. Sobrang kabado si Gabi before the competition at sinabihan ko talaga siya na relax lang be. Kaya mo yan. Ikaw ang pagbato ng mga Bisaya kaya ilaban mo kaming lahat. Di ba na pressure lalo? Pero no, sabi ko sa kanya, mag-relax ka. Huwag kang mag-isip. Ibigay mo ang the best at ibigay mo ang pinagtrainingan mo. Ibigay mo lahat. Oh, di ba? Ibinigay niya talaga ang lahat. That's why nandyan siya sa top 8 at ako talaga yung isa sa pinakamalakis na sigaw kagabi dahil nakapasok talaga siya sa top 8. Super deserve talaga niya. Number 4 sa aking listahan, Gabi Carvalho ng Cebu City. Congratulations, girl! Ang galing! Number 3 sa aking listahan. Number 3 ko lang siya sa aking listahan kasi umanyod siya. Charot lang. Winwin Marquez ng Muntinlupa. Number 3 kasi umanyod siya eh. Hindi ko na-expect yun. Pero maraming naghiyawan ng dahil doon. Maraming naloka, maraming nagsigawan ng dahil sa kanyang anyod pose. Di ba? Pero ang linis ng kasarela. Yun talaga na lang ako doon. Parang unproper. Parang hindi nakaka-Miss Universe ang dating. But still, one of the best performer. One of the nicest girls sa competition. One of the maganda sa personal. Ayun, di ba? Kagaya nila Gabi Carvalho, Cebu City, maganda sa personal, walang putol, be. Si Winwin Marquez, ganun. Beautiful talaga siya sa personal at talagang one of the kind girl sa competition. At talagang party, wala siyang party siya sa likod. Laban! O, mga ganon. Kaya number 3 sa aking listahan. May number 2 sa aking listahan. Eto talaga naloka ko. Number 2 sa aking listahan, Maria Atisa Manalo. Charot. Number 2 sa aking listahan, Katrina Ligado. Si Katrina Ligado, paglabas pa lang ng huling batch, sa kanya na lahat nakatutok. Siya yung dark skin, siya yung kakaiba yung buhok, siya yung face card. Kakaloka talaga. Si Katrina. Oh my God. Tapos party lang yun.
Ganon, nag-i-enjoy talaga siya. Nag-i-enjoy talaga si Taguig kagabi ng bonggang-bongga. Nakikita mo naman sa body language guys kung nag-i-enjoy at saka napipilitan lang. At si Taguig, alam nyo naman yung trademark. Wag-wag buhok. At obviously ba, one of the nice pasarela. At saka kagabi, siya talaga yung may pinakamagandang make-up, hair and make-up, eksena. Yung kulot siya lumabas na beritan. Amazing talaga. Wow, Katrina Ligado, ikaw ba yan? Mapapaganon ka talaga. Ay, nako, I'm so excited. At saka ang saya-saya ko lang talaga. And by number 1 sa aking listahan, sa Aqua Boracay Swimsuit Fashion Show, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. Alam mo, paglabas niya, nahihiyawan ang buong Aqua Boracay. Pati na sa bubong, naghihiyawan. Lahat ng tao sa Aqua Boracay naglabasan kasi lumabas ang munyika ng bayan. Hindi. Gano'n lang siya doon. Tapos, beautiful lang siya. Naka one piece swimsuit, puti, amazing! Yung paglabas pa lang nga niya, wow! Gustong-gusto ko yung kulot-kulutan, may eksena, atisa, simple-simplihan. Less makeup lang siya talaga kagabi guys. Nakita ko siya bago siya umeksena, bago siya rumamba. Ang gondo-gondo niya talaga. Tapos, kahit mga kapwa niya kandidata ay na-amaze sa beauty mo. Kahit malalaman mo kasi pag live at saka nandoon ka sa game, uy, ang ganda mo naman girl. Diba ganun sa kanya yung mga ibang mga girls. Sana all na lang girl. O ganun. Tapos hinahawakan siya na parang puon. Nakakaloka yung ibang mga girls, promise. Yung mga sila sa ganda ni Atisa. Yung mga sila kung anong meron si Atisa. Yung parang hinahawakan siya ng ay, pahawak naman para kuha ng ganda. Parang mga ganun yung ibang ginagawa ng mga girl. Ganun talaga siya in person. Tapos tuwang-tuwa, ano siya. Uy, ano ka ba? Gumagano siya. Gumagano. I love it. Maria Atisa Manalo. Natuwa talaga ako ng bonggang-bongga. Di ba? So, para sa akin, siyang may malinis sa pasarela. Walang masyadong drama, walang Miss Grand, walang emote. Basta pag Miss Universe kasi dapat walang drama. Pag Miss Grand, natutuwa ako pag may drama. Pag Miss Universe, dapat plakado lang, malinis lang, at walang masyadong drama. That's why ni number 1 ko talaga, Maria Atisa Manalo. At for sure, sa mga nakakaintindi ng aking sinasabi na ayoko ng masyadong drama, I love it. At gusto ko na, gusto ko yung Atisa Manalo na hindi yung gigil na makuha ng corona. Gusto ko yung nag-i-enjoy na Maria Atisa Manalo. That's why siya ang aking number 1 sa Aqua Boracay Swimsuit Show. At siya ang top angel. Hindi naman siya yung top angel. Yung top 8 na yon, doon pagpipilian kung sino ang mananalong Miss Aqua Boracay 2025. Diba? So, yung top 8 na yon ay sina Pasay, Baguio, Sinilan, Laguna, Ifugao, Cebu City, Muntinlupa, Taguig, and Quezon Province. So, sa kanilang 8, makukuha ng winner ng Miss Aqua Boracay. Alalahanin nyo, nung first 2 years ng Aqua Boracay, ang naging nanalo ay nagiging Miss Universe Philippines. Last year, ang nanalo ay si Atisa Manalo pa din, pero second runner-up lang siya. Mataas pa rin yung placement. Ngayon, mananalo uli kaya siya sa Miss Aqua Boracay? Or masusungkit kaya niya ang corona? Abangan po natin yan ang bonggang-bongga. So, ayan na guys. Maraming salamat kayo. Sino ang top 10 Aqua Boracay swimsuit show ninyo ng bonggang-bongga? Latag lang ninyo din ninyo para alam ko din naman yung mga top 10 ninyo. Maraming salamat sa inyo, sa support ninyo at sa napakagandang Aqua Boracay. I love you all guys. Paalam!